isang tahimik na lungsod ng Incheon, South Korea, may isang Pilipinong EPS worker na may tinatagong kwento. Isang kwentong hango sa tunay na buhay. Isang kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong nagsimula sa simpleng pangarap. Sa unang pagkakataon, maglalakas loob siyang ibahagi ang mga pinagdaanan niya, mga sakripisyo, pagsubok at tagumpay bago siya makarating ng South Korea. So ayun guys, pasok kayo dito sa aming gawaan. Pinaka-warehouse namin. Kasi nga maliit yung company namin doon. So yung mga ginagawa doon sa makina, dito namin linalagay lahat. So pakita ko sa inyo yung mga sample na ginagawa namin. Ito kung makikita nyo parang may ito yung wireless na magcha-charge ka ng cellphone. Sa mga sa airport kanya. Tapos meron ding yan. Meron siyang lock 2, 3, 4. Asterisk. Yan mag-open na. Eurosimida. Pag nagkulay pula naman yan, magla-lock na siya. So ganin dun dito. Ang pinagkaiba lang nito, meron siya mga drawer. Ito kasi isa lang yung drawer niya sa pinakailalim eh. Ito marami siyang drawer, medyo malaki. Tapos meron din siyang lock. Pares lang din yan. Kasi yung customer na yung magpapalit ng lock nito eh. So kami ito, dito. Parang yung mura. Tapos mahal. Medyo mahal. Ito pares lang ng isa. Tapos ito meron siyang mga divider. Kung ano lang ilalagay doon. Maglalagay siya ng divider. Lalagay ng mga papel or kung ano. Yan. Ito yung mga planong ginagawa namin. Ayan. Ibibigay na sa papel sa amin, ganyan, lalabas sa makina, ganyan. Kami na yung bahala mag-assemble. Ito yung locker na ginagawa namin. Ito naman, ano siya, ano ba tawag nun? Digital siya. Meron siyang lock talaga rito. Pagka kunyari, hinulugan mo ng pera, back automatic na sa'yo lang. Pero dahil sa isang company siya, kumbaga may sarili password na sa'yo lang yun. Tapos dito may nakita kang parang lagay ng pangalan nung kung kanino yung locker na to. Sa amin kasi disusi lang eh. Oo, digital siya. Ngayon digital na. Okay. Pipindot ka lang dun sa mga Matapos naming libutin ang warehouse, napunta ang usapan namin sa kung paano siya nakarating sa Korea. Doon ko nalaman na hindi lang pala Korea ang unang bansa na napuntahan niya. Galing muna siya ng Saudi bago nakarating dito sa South Korea. Nakarating ako ng South Korea, pero bago yon nagtrabaho muna ako sa Saudi ng halos 5 years. Then 2012 hanggang 2016. Tapos ang nangyayari noon, 2014, alam ko na about sa Korea. Kaya lang hindi pa ako makapag-apply sa Korea dahil nga pinapaaral ko yung mga kapatid ko, ganyan. Kasi may natatakot ako na baka hindi ako makapasa, ganyan. Tapos hindi sila makapagpatapos ng pag-aaral. So yun talagang iniisip ko. Ang nangyari, hanggang 2016, nakagraduate yung kapatid ko, nakarating din ng Saudi. So ang sabi ko, tol, ako muna, kumbaga. Tapos mayroon pa akong isang dahilan pa. Kung gusto ko rin mag-aaral ng college, makatapos ng college, ganyan. Ang ginawa ko, kung mag-aaral ako, 27 na ako, matatapos lang din ako ng college, ganun lang din magtatrabaho. What if, kung mag-aaral ako ng Korean, tapos diretso trabaho na ako. So yung ginawa ko, nag-self-study ako sa Saudi. Nag-start ako ng 2016, bandang June, July, August hanggang September, hanggang October. Tapos nalaman ko na about sa YouTube, yung mga exam, ganyan. Sobrang hirap. Ang ginawa ko, naghanap ako ng magtuturo ng online. So nakita ko nga yung nagturo sa akin ng online. Pinadala sa akin yung books na binayaran ko. Siguro nasa 6,000 o 7,000 yata yun, yung binayaran ko. Pinadala sa Saudi, tapos ang tagal pang dumating. Akala ko na-scam ako. So medyo natakot din ako nun. Tapos nung dumating na yung books, ang kagandahan lang is isang book lang siya. Book 1 and 2, nandun na lahat. So yun yung inaral ko talaga, yung mga vocabulary. Kagandahan pa ng books na yun, nakakategory na siya. So lahat ng mga nalaman ko, nandun na lahat. Tapos ang ginawa ko, nagpaalam na ako sa company habang nandun ako sa Saudi. Nakapag-register ako sa exam. 1 month before ng exam, umuwi ako ng Pilipinas, nag-exit ako sa Saudi. Ang trabaho ko ngayon dito sa Korea, first time ko lang din na dito na-experience, nag-assemble kami ng mga locker. Dito mga PVC type na locker. Sa una, napakahirap pero pag tumagal naman matutunan naman. Kaya kagandahan dito sa Korea kahit wala kang experience, talagang dito ka na lang matututo. So ayun, kung nakita nyo sa likod namin, ito yung mga locker na ginagawa namin. Ito yung mga ina-assemble namin. So bibigyan kami ng papel kung saan doon namin ibabase yung gagawin namin. Bubutasan namin. Yung nakita nyo na ganito, lalabas sa makina, ganyan. Tapos kami na yung mag-assemble yan hanggang sa matapos. Merong tumatagal ng 2 days, 3 days, depende dun sa ginagawa. Mas malaki, siyempre, mas matagal din namang gawin yun.
Tapos yung iba kasi medyo mahirap gawin, kaya matagal din ginagawa. Mga proseso sa Korea parang katulad lang din ng iba eh. Ito, siyempre dadaan ka ng medical, mag-a-apply ka, yung registration sa exam, pag nakapag-registration ka, then hihintayin mo yung kung kailan ka mag-exam. Pag dumating yung exam, mag-exam ka doon, maghihintay ka ng result. Kasi dumating yung result, tapos yung time namin merong skill test. So nag-skill test ako, pumasa doon sa skill test. So nagpa-medical. After nung medical, maghihintay ka ng employer. May selection, doon na ako na-select na nagka-employer na ako. Then mga ilang buwan, nasa isang buwan lang noon, nakalis na ako papunta dito South Korea. Kung hindi ako nakarating ng South Korea, hindi ko rin alam kung anong magiging trabaho ko eh. Pero yung time kasi na umuwi ako, na nag-exit ako sa Saudi, ang bala ko talaga noon, kung hindi ako makapasa ng South Korea, is Japan naman yung tatargeting ko na makalis. Kasi gusto ko rin naman talagang makapunta ng Japan at malaki din naman yung basic na sahod doon. Parang katulad lang din sa Korea. Ang sahod ko every month ngayon, umaabot na ng 2.741. Basic pa lang yun. Pero sa tagal ko kasi rito, pangalawang kontrata ko na, hindi naman pagdating ko rito, ganun yung sinasahod ko eh. Nung pagdating ko rito, year 2017, nasa 1.5 pa lang yung basic. Ang kagandahan kasi dito sa South Korea, every year tumataas yung sahod hanggang sa tumaas. Ngayon, swerte ka na lang kung yung company mo, bibigyan ka ng dagdag sahod, katulad ko. Pangalawang kontrata ko na. Bago matapos yung unang kontrata ko, nabigyan ako ng posisyon na chuim dito sa company namin. Tapos nung nag-chuim ako na gano'n, hindi ako dinagdagan ng sahod. Expect ko nun, dadagdagan yung sahod ko. Hindi nangyari. So nung nangyari, pagbalik ko dito sa South Korea, pangalawang kontrata ko, doon na tinaasan yung sahod ko. Naging 2.5 something na. Yung sadyang nim ko, kung bait lang eh, sobrang bait. Parang kung ikukumpara ko sa iba, wala talagang katulad eh. Yun. Tapos nung hindi ko malilimutan, yung nagpunta sa kasal ko last year. Last year. Nitong taon lang, nung nagbakasyon ako ng isang buwan, April, kinasal ako. Tapos nagpunta lang yung boss ko, na isang araw lang talaga siya. Sinundo namin ng alas 2 ng madaling araw, tapos yung kinabukasan, kasal ko na ng alas 10 ng umaga. And then hanggang alas 12 lang siya doon, ilang oras lang kasama namin hanggang alas 2 ng hapon. Tapos umuwi na din siya na bumalik na rin ng Korea. Nung bago ako dito, may pagkakataon na ganun kasi yung kaidaran ko nun, bago pa lang kami dito, lagi niya akong sinisigawan. Tapos may time na ginanon niya ako talaga, sobrang sakit nun. Tapos nasigawan din ganyan. Tapos merong time na nagiinuman, nalasing siya. Talaga yung kamay na, kasi nung Korean guys, hindi siya pa ganun magsuntok, ganito. Ginanon talaga ako sa dito, napakasakit, sobra. Tapos nakita nung Koreano, inawat kami. Nangyari, pinapasori siya. So nung pinapasori siya, parang hindi siya na mag-sorry. Parang ganun lang siya magsalo. Hindi ko kinausap. Ginawa sa akin, sinabunutan ako. Pag sabunot sa akin, may yung kasama ko na Kapampangan din, Pinoy dito. Sinakal niya. Pagka sakal niya, dinikit niya sa pader, then pinagsusuntok ko na. Isang beses naalala ko, nasuntok ko sa mukha. Tapos lahat nasa katawan. Tapos pagka kinabukasan nun, anong nangyari? Nagpasorry siya. Pero nung gabi na yon, nagpasorry din siya. Umiyak pa nga eh. Kasi dahil nga yung kasama namin na kaibigan namin yung isang Korean, nagpaatid kami rito. Kumbaga, di na kami natulog ng overnight yun. Tapos ang nangyari nung umalis yung Pinoy na kasama ko, na Kapampangan din, inaway na naman niya ako. Tapos yun, kinausap ng boss ko. Kaya simula nun, sabi ko dun sa boss ko, pagka may mga iinom sa labas, hindi na ako sasama. Lahat ng mga kasama ko rito, mga Korean, pati matataas sa boss ko, kinausap ako. Sabi niya, sumama ka na, ganyan. Tapos yung kinausap ko ng boss ko, akong bahala sa'yo, sabi niya. Tapos ang sobrang bait ng boss ko nun, nung nagsalita siya, sabi niya, yung mga magiinom, inom lang. Kung talagang yung utak mo hindi na maganda pag nasobran yung alak, huwag ka nang mag-inom. Ganun talaga yung sinabi niya. Wala siyang pinunto kung sino siya, pero yun yung sinabi niya. Kaya talagang narilib ako na, ngayon okay naman siya, mabait. Tapos yung mga times pa, hindi naman sinaktan, pero laging nasisigawan. Pag kasi bago ka rito sa Korea, hindi mo pa talaga alam yung salita nila, sobrang bilis, ganyan. Gusto, pag ginawa mo, mabilis mong gawin. Pag tinuruan ka, gusto
Agad-agad matututo ka na, mga ganun yung mga Korean. Pero pagka natuto ka na, mabilis ka na sa trabaho, ayun, wala ka naman magiging problema dito. Dumating din yun na may punto na din ako na dumating yung ganun, na parang gusto ko nang sumuko kasi na-depress ako nung time na yun Sobrang busy ng company, tapos stress pa sa Pilipinas kasi dun sa naging ex ko noon na may nangyari ganyan. And then di ko expect na darating sa time ko yung ganun. Ayun, nagiinom ako na nakadalawang bote na ako ng soju ganyan. Tapos lumabas ako. Bibili pa ako ng alak. Sabi ko, what if kaya kung... Kasi may dumadaan na mga sakyan nun na dito na ako, dumaan sa... Yung banggay na ako ng mga sakyan. Naisip ko na yung ganun Buti na lang hindi ko ginawa yung ganun. Parang napaisip ako na... Ay hindi worth it yung ganito, sabi ko. Hanggang sa dumating yung time na yun, nakita ng boss ko yung post ko. So, ang ginawa ng boss ko, siya mismo, pinauwi ako ng Pilipinas. Sinagot niya yung ticket ko. Sabi niya, ayusin mo yung problema mo, tapos bumalik ka rito. So, ayun, naging okay. Yung pinakamalaking adjustment ko rito, siguro yung salita nila Pangalawa, yung pali-pali na culture. Yun sa salita naman, talagang hindi mo maintindihan yung Korean pag inutos ka. Lalo, ibang-iba dun sa in-exam mo, tsaka pagdating dito. Pagdating mo kasi rito, talagang dun na yung trabaho Kumbaga, hindi mo talaga alam hindi mo expect yung magsasalita yung Korean, napakabilis. Hindi mo nang pwedeng sabihin na, dahan-dahan lang, ganyan. Pwede mo naman siyang dahan-dahan na sabihan, kaya lang, pagka lalo sa busy sa trabaho, hindi naman nangyari yung ganun. Tapos lagi yung ginagamit nun, may cellphone ako, nagtatranslate, habang kausap yung Korean. So yung pinakamalaking adjustment yon, pati yung pali-pali talaga. Kailangan pag may ginawa ka, mabilis mo siyang gawin. Ang hobby ko pag walang pasok, like sa Sabado-Linggo, ganyan, mamalengke, magluluto kasi gustong gusto ko rin nagluluto Nagluluto lang ako, pagkatapos magluto pahinga lang. Hindi naman ako mahilig maggala. Kaya madalas ko lang ginagawa, nasa bahay lang. Manonood ng mga Netflix, mga ganon, mga K-drama para mas matuto ng Korean, mga ganon. Pinakamagandang na-experience ko dito sa Korea, yung boss ko talaga Kasi sa sobrang bait, nagpunta dun sa kasal ko na hindi ko na-expect. Dapat kasama yung asawa niya kaya lang busy yung asawa. So siya lang yung nagpunta, then nag-attend dun sa kasal ko. Tapos binigyan pa ako ng sobre nun, nakala ko mga 10 to 20,000 lang yung laman. Nasa 40,000 yung binigay. Pag umuwi ako ng Pilipinas, like nung 3 months na tapos yung kontrata ko, nagpunta rin siya ng Pilipinas. Minute yung kapatid ko, ganyan, naginuman kami doon. Kada pupunta ako ng Pilipinas, tatawag yung boss ko, nasa Pilipinas din siya. Tapos ang gagawin nun, tatawag siya, papupuntahin ako ng Manila, doon imimit ko doon. Tapos ako talaga yung pinagkakatiwalaan pagka mga ganun. Like doon sa mga kaibigan niya na nagpunta ng Pilipinas, nag-tour. Pahawa ko niyang pera guys, ganyang kapal Lalagay ko dun sa bag. Then ako yung magbabayad dun sa mga Then ako yung taga-translate nila kung ano yung mga kailangan nila. Parang personal assistant. Recently lang, nitong kakauwi ko lang, merong isang VIP na yun talaga hindi ko malilimutan guys. 3 gabi kaming natulog doon, yung binayaran sa isang hotel na Okada, pang VIP talaga, nasa 160,000 pesos. Grabe, napakaganda ng hotel. Ang natulog lang doon ako tsaka yung guest namin na isa. Kasi pang 2 kwarto Yung 2 kwarto guys. Tapos iba yung experience. Doon ko lang na-experience yung nagpunta ng Tagaytay, nagpunta ng Cavite, sa mga golf course. Yun, yung mga ganun ba. Kaya hindi ko talaga akalain na ganun kabait yung boss ko. Tsaka iba talaga yung turing niya sa akin. Parang hindi lang bilang employee. Parang lagi niya sinasabi sa akin na brother, mga ganun. Mga ganun sinasabi sa akin. Parang ganun. Siguro may ipapayo ko dun sa mga gustong makarating ng South Korea, huwag nyo lang sukuan yung pangarap nyo. Kasi ako, pinangarap ko lang din naman to Ang kagandaan kasi dito guys, kahit hindi ka tapos ng pag-aaral, kahit wala kang experience, kaya mo makapagtrabaho dito. Mapa lalaki man o babae. Ako sa unang kontrata ko talaga, wala akong naipundar. Pero nagka-business ako nun, ng milk teahan, nag-franchise ako, then nag-fish pan din ako. Walang nangyari. Kasi yung mindset ko nung time na yun, hindi mo na ako magpapagawa ng bahay. Kumbaga, mag-business muna, makaisang kontrata lang ako, uwi na ako ng Pilipinas. Ay, nung matapos yung kontrata ko, nakabili ako ng motor, nabili ako ng motor yung kapatid ko, nakabili ako ng sasakyan,
nakabili ako ng sarili kong motor, yung ADB 160 na fully cast talaga yun. And then, ngayon na pangalawang kontrata ko, nag-iipon ako. Pero hindi pa ako nagbi-business. Siguro yung may papayo ko, kung magbi-business kayo, na OFW kayo, dapat kayo talaga yung mag-manage ng business niyo. Na ikaw talaga yung may gusto nung gagawin mo na i-business mo. Kasi bala ko ganun na yung gawin ko eh. Pag uwi ng Pilipinas, kaya lang wala pa akong lakas ng loob ngayon eh. Ang inisip ko kasi may puhunan, kaya lang yung lakas ng loob ko, iniipon ko pa eh. What if hindi kailangan ko na nang bumalik ng Korea. So, i-make sure na buo talaga yung loob mapag-uwi ka ng Pilipinas. Magbi-business ka, magbi-business. O, sigurado yung gagawin mo. At dito na nagtatapos ang ating episode. Iba-iba man ang kwento ng bawat Pilipino sa abroad, iisa lang ang pinangahawakan, ang pangarap. Mula Saudi hanggang Korea, dala pa rin niya yung sipag, tiyaga at pag-asa. Ako si Royce at siya naman si Wilson. Salamat sa pagsama sa kwento namin ngayon. Naway may natutunan kayo sa binahaging kwento ng ating bida. Bro, thank you ah. Thank you sa pagpapaunlak and ano lang, siguro tuloy-tuloy lang sa pagbablog. Yes, maraming salamat kay kay Wilson kasi pinagbigyan niya tayo, guys. So, bihira lang yung mga ganun. Ako nga nahihiya ako i-approach siya kasi sobrang masalamat din siyempre. nahihiya ako, sabi ko, sana pumayag to. Pumayag naman yung kaibigan natin. So, thank you so much, bro, and peace. Hanggang sa muli.